Pagbobotohan na sa plenaryo sa Kamara kung uusad pa o hindi na ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Patay na ang impeachment proceedings sa House Committee on Justice matapos pagtibayin ng komite na insufficient in substance ang mga ito. May unang balita si Jonathan Andal. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. 39 na kongresistang miyembro ng House Committee on Justice ang bumoto pabor sa committee report na nagsasabing insufficient in substance ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Nanindigan ng Justice Committee na hindi sufficient in substance, ang De Jesus at Masa et al. Complaint ay pinagtibay na din na i-dismiss itong dalawang impeachment complaint na ito laban sa ating Pangulo. Apat naman ang tumutol sa committee report. Well, I voted no because I think there is a misapplication of Section 5, Rule 3. The committee effectively conducted a mini trial. Denial of due process, serious allegations were dismissed without hearing. This is textbook grave abuse of discretion, and I think there's a sufficient grounds to raise it under Rule 65. Before the Supreme Court. Sabi pa ng ilan sa kanila, kulang ang report. Hindi raw kasi isinama ang aligasyong nag-deliver umano ng 8 bilyong piso si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo para kay Pangulong Bongbong Marcos na patunay raw na guilty ang Pangulo sa betrayal of public trust. It is cited in the complaint that Yusek Bernardo delivered 8 billion pesos in kickbacks for the President. No, hindi po sinabing to the President but for the President. Bagay na kinontra ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez. There is nothing in the statements of Yusek Bernardo which directly links the President to any of the allegations. Isang resolusyon ang ipinasa na sa Committee on Rules para mapagbotohan sa plenaryo ang pagbasura sa impeachment complaint. Sa ilalim ng House Rules on Impeachment, kailangan lamang ng botong 1/3 ng Kamara o 105 na boto para tanggihan at baliktarin ang committee report. Kapag nangyari ito, tuloy ang impeachment at kailangan gumawa agad ng House Committee on Justice ng Articles of Impeachment. Pero kung bigo ang mga nagsusulong ng impeachment na makakuha ng 105 na boto, patay na talaga ang impeachment complaint. Kailangan nang maghintay ng 1 taon bago muling makapag-initiate ng impeachment complaint laban sa Pangulo alinsunod sa 1-year bar rule sa saligang batas. That initiation is completed when you refer it to the Justice Committee, no? So kung kailan na-refer ito sa Justice Committee, maglalaps ito January 26 of 2027, which means January 27 of 2027, wala nang existing na 1-year prohibition period. Umaasa po ang Pangulo na kahit na po ang sinasabing impeachment ay isang political tool, umaasa po siya na ang mga miyembro po ng House of Representatives ay maaayon lamang kung anong ebidensya na naipakita at naging discussion sa Committee on Justice. At ang Pangulo po mismo, sa sarili niya, kumpiyansa siya na wala po siyang ginawang anumang impeachable offense. Ito ang unang balita. Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.